Opo. Sama sa mga pulvoronic session na yon ang Opo. mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o tatlo bang anak, dalawang anak o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko papangalanan muna. Okay. Sino-sino sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President at sa iba pang mga ahensya ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na polboronic? Na-witness ko talaga isa si Altenco. Cathy Binag mayroon na namang pasabog tungkol sa USB na hawak nito. Ayon dito, pinangalanan niya na talaga ang nakita niya at maaaring makita sa USB na sangkot nga sa pagsisinghot ng polvoron. At dito ay inamin niya na at sinabi niya na dalawa daw sa anak ni PBBM ang nakita niya na sumisinghot din daw ng polvoron kasama ang anak nga ni Cathy Binag. Dahil nga si anak ni Cathy Binag ay kaibigan ng anak ni PBBM. Ayon pa nga kay Cathy Binag, kung ano man ang mangyari sa kanya, 100 USB daw ngayon ang nakakalat at maaaring ipalabas kung merong mangyaring hindi maganda sa kanya. Kaya narito guys, panoorin natin. Pilipino. Hindi dahil ang feeling nila ayaw namin sa Duterte, ay ayaw namin i-support yan. Kasi si Sara bang giging next president pag ganon. You know what guys? I don't care who will be the president. I don't care. All I wanted is like, mag-upo tayo ng tamang tao there. Yung wag yan ganyan, wag yung mga polvoronic, wag tayo napapaligiran ng mga, ano yung sabi mo, addictus benedictus, di ba? Parang, so, you know what? Imagine lang, kung isa sa pamilya nyo, ganyan, hindi nyo alam baka isa sa pamilya nyo naggaganyan na, nagpupulburon na. Mm-hmm. Di ba? So, what will you do? Parang, ito-tolerate nyo ba? Nalulungkot po ako para sa inyo. Kung talagang may paninindigan kayo, at saka you're speaking the truth, sabi nga nila, ang mainstream media is para sa tao, para kung ano lang yung katotohanan. Ito po ako. Andito po ako. Opo, nagtataya ako ng buhay. So parang ano kung mapapala ko dito? Few years from now, they can kill me or whatever, but I believe that God will protect me. Kaya wala ko akong katakot-takot. So ano pong ginagawa nyo? Yung mga sikat dyan na mainstream media, yung mga newscaster na sikat dyan, ano kung ginagawa nyo? Why? Because Duterte? Wala akong pakialam. Hindi ako close sa kanila. Siguro like yung mga pinopost na picture ko na I'm with Duterte. Of course, hello. Ano ba kayo? Diba malapit ng kaibigan ni Digong yung yung ex ko. Anong gusto nyo? So lahat ba tayo? Lahat na may picture kay Digong? Troll niya na or bayaran niya na or whatever. Lahat naman kayo may picture din. Ano ba? Let's be realistic here. Diba? Alam mo yun? So yun yung binabato sa'yo na bayaran ka ni Duterte. So, syempre, alam mo, pareho lang naman tayo binabato ng mga ganyan. Yes. Even before, nasuportado ko si Bangag, bayaran din ako ni Bangag. So, nakita niyo naman. Exactly. At ganun pa man, naapektuhan ka ba dito sa mga bato sa'yo? Never. They actually, ini-inspire nila ako more. Kasi, alam mo, sabi nila, di ba, pag ang puno ng bunga, pitik ang bunga, pinupukol. So, the more lindog like you. Para maiba lang. Dapat sabi lindog. Okay. Well, alam mo yon, obvious na obvious eh. Ba't nyo ko i-attack? Diba? Sis. Diba, ba't mo ko i-attack? Kung talagang, true. Diba? Kung talagang, wala ka bang nakarating sa iyo na information na, eto, may plano sa'yo, may ganyan. Wala ka bang nararamdaman na, pag lumalabas ka, wala ka bang nagsasabi sa iyong instinct, or yung gut na parang medyo may something? Wala. And I have that gift eh. And hindi rin nila gagawin sa akin. Kasi protected din talaga ako. Alam mo yon, ang dami. Alam mo yun, ang dami. I'm glad to hear that. And anyway, sabi mo nga, nung last interview, kung ano man ang mangyari sa'yo, nakakalat na yung 150 USBs, right?
Yes, and yung mga naiintriga ko ng laman ng USB, yung part of it, yung experience ko at saka yung mga taong involved, hindi lang yung first family, yung mga taong pwedeng manakit sa akin and kung bakit, yung mga nakakasama nila sa gawaing ganyan, yung mga katiwalian na ginagawa nila na na-base sa aking nakuha. Yun, kaya hindi ko po siya nilalabas now. Pero once something will happen to me, trust me. Kaya yung mga trolls and mga basher dyan, kayo po mag-ingat kasi baka biglang sumabog lahat sa pagmumukha nyo. Alam niyo yun? Wow. Sumabog sa lahat ng that's big, I mean, you know, that's big time, information pag nagkataon. Anyway, sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy, at doon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupunta. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, nalok ka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo kay Lorraine, at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So, may that's connection. my connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Huwag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me. 'Di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako naghihigante. Natatanong mo lang ako, so these are the truth. Alam mo yon. So, nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon. Then, you know, like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tas nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako nito. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Yeah, grabe yung pangyayari, no? So, ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan. Hindi ka pumayag nung inalok ka ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo, biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang ano tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang war na to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan ma-aware yung tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at kasama sa mga pulboronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o 3 bang anak, 2 anak o 1 anak lang? 2. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Pag alam niyo yun. Pero alam na nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Maniwala ka sa akin.
Kaya I'm calling all those people na, alam mo yung nabiktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabangkit ko, lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman nabubuli because of their fame, power, and money. Yeah. Yun. You know, sabi ko nga, I don't know kung na-mention ko nung nag-interview tayo, nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak, isa sa anak niya, na talagang naka-face-to-face ko siya. At alam mo, binidyoan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During that time, na high siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. High na high, I can tell kung sino ang normal at sino ang hindi. So, maaaring isa yun, no? Yung napag-usapan natin behind the scene. Oh my goodness. So, kung ang dalawa sa anak, maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa, hindi mo na-witness. Hindi. No. Hindi na-witness ng anak mo. Hindi. Okay, hindi, yung good. isa. Yung iba. Yun yung isang batang yun na somehow na yan nasa isipan ko din. So, yung anak mo kasama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, itong dalawang anak ng presidente at ng itong Lisa Tanas? Oo, nakakasama niya. Nakakasama niya talaga. Ano yung kwento niya sa'yo? Ano yung kwento niya sa'yo, Miss Kat? Yung kwento niya sa akin is very, very simple. Parang, kasi mami, lakas naman talaga eh. Alam mo yung ganon. Sabi niya nga sa akin, Mommy, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, you know. Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yon. And, you know, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi, yung magulang ka na ito-tolerate mo. I guess, if you're doing it kasi talagang okay lang din, nagiging normal, di ba? Parang ako kasi hindi abnormal yan eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko magets eh. Bakit ang daming pera, sikat na, kabubuhan na magtitake ka ng ganyan. Feeling la social sila kasi nagpopolboronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade niyo yung pagkatao niyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo na ialis mo sa ganung kadiliman. Okay? Opo. Nasabi ko din naman, 'di ba, sa interview ko, hindi maintindihan ng tao kung saan ako nanggagaling. Kasi kung hindi sila ako, hindi nila naranasan yung naranasan ko. Yun po yun. Grabe mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa at ang mga anak. Kaya nga sabi ko, ano ang ginagawa ng taong bayan? I think sila makakasagot niyan. Miss Cathy, may mga lumalabas na mga luma niyong pictures together with these beautiful celebrities. Okay? Tignan natin yung kanilang mga alindog. Alright? Tignan ko yung kanilang alindog. Magaganda talaga. Ikaw dito, ang ano mo dito, ang katabi mo dito, actually, idol ko to nung bata ako dito, ako nakaka-inspire sa kanya mga pananamit talaga. Sinabi ko naman to paulit-ulit. Ikaw, sila Greta, tingnan ko pa yung muka. La Greta, Karen Jimeno. Ito, si Karen Jimeno. I don't know kung natatanda mo yung pangalan nila. Miss Aperin, okay? Si Shasha Padilla. May nag-send sa akin kahapon ito na magagandang bilag. Kilala mo ba itong mga taong lahat? Itong mga to? Opo, pero you know, parang like si Shasha, hindi ko siya close. I think that photo kasi galing yun sa bahay ni Noel Oñate. Because as I remember, that's the only place na na-meet ko si Shasha. Hindi ko makakalimutan. Bahay ni Noel Oñate. Ito yung nabanggit ko. Na may nagsabi sa akin na si Noel Oñate, tinatanong ko siya na miyembro siya ng Polboronic Gang o Polboronic Boys. Tinatanong ko nga siya. So kung bahay ito ni Noel Oñate, I want to be fair. Okay? So kahit magaganda itong mga babaeng ito, yan bang time na yan nagkaroon ng Polboronic session with these girls? At ito ba itong mga magagandang babaeng ito, masasabi mo ba na sila ay hindi nagpolboron? Opo, hindi. Hindi po. We just love to sing. Okay, good. Kasi usually pag gumagawa kami ng get together, may kantahan yan.
Mahilig kaming kumanta. Pero hindi yung mga yan, wala ho yan. Hindi ho gumawa ng anything na ganon. Alam nyo po, makikita nyo sa kulay ng balat. Makikita nyo sa action. Makikita nyo sa ipin. Yun po. Makikita nyo lahat. Matitino po yan, matitino. In a way. Siguro hindi sila perfect, pero hindi sila nagpopolvoron. Yeah, okay, that's good. At least malinaw tayo dyan kasi may mga kakilala tayong mga personalidad dyan, ano? Now, balik tayo kay Marcos Jr. So, dahil overwhelming yung nakaraan nating interview, wala ka ba talagang matatanda ang pagkakataon maliban sa hi, hello with Bongbong Marcos nung time na nandoon sa restaurant na sumisingot siya o sa iba pang mga pagkakataon kasi maraming beses na pagkakataon? Wala ka bang natatandaan o ano yung natatandaan mo na somehow nagkaroon kayo ng conversation? Wala po talaga eh. Kasi ano talaga, parang hi, hello lang talaga siya. Kasi ganun nga siya, yun nga yung sinasabi sa akin ni Tony Boy, hindi siya basta nag-e-engage sa mga tao, lalo na kapag hindi niya kilala or close. Or maybe ako naman, naisip ko rin na siguro nasiraan na ako sa kanya, kaya ayaw niya ako kausapin. Kasi best friend niya si Sap, 'di ba? So, alam niyo po yun. So, baka ganun na rin, nag-iingat siya. Parang, kasi yung bago lang kami ni Tony Boy, ganun din yung ginawa sa akin eh. Yung mag-a-attend ako ng yung get together, sinabihan agad yung ibang tao doon na, oy, Tony Boy will bring Cathy here. Don't talk to that girl. She's nobody. So, sabi ko, wow, talaga lang. So, 'di ba, napakamata pobre lang. So, pero kamag-anak din yun eh. One of the relative din ni Sap, yung nagsabi nun, sa grupo na yun. So parang, siguro nga, kaya ganun sila, kasi nga siniraan din ako ni Sap, na di ba yung nag-aaway sila magtsuhin, ako yung reason. So in a way, hindi ko rin sila masisi, kasi di nila alam eh, di ba? But, it's just unfair for my side, kasi wala naman akong ginagawa. Alam mo yun? Okay. Sabi mo, hindi kayo talaga nagkaroon ng parang conversation, hi, hello lang. Ano yung mga kinukwento na lang sa'yo ng iyong ex-partner? Well, ang kinikwento sa akin, hindi talaga siya pwedeng, nasasabi niya, mahirap yan, hindi siya pwedeng maging leader. Hindi siya pwedeng maging Sinabi ni Tony Boy Florendo? Opo, sinabi niya. Kasi, yun nga, paano magiging leader kasi hindi nga siya nahihiya nga makipag-usap sa tao, hindi makatagal, naiirita. Alam mo yun, parang, naiirita siya. So, ayaw niya. Parang kapag ini-interview nga, di ba? Parang umiiwas siya. Mabilis lang. Pag in-interview ko siya, actually, lagi nagmamadali yan eh. Nagme-message yung mga alipores na, Miss Marlica, up na, ganun, tama na, parang may inaawat pa ako. Maliban sa may script yun. But anyway, so gaming sa ex-partner mo talaga na si Marcos Jr. ay hindi dapat maging presidente. Coming not only sa ex-partner mo, but his BFF. Na hindi pwede sa kadahilanan na siya ay maliban sa nairita at dahil sa pagpupulboron. Tama? Opo. Yun. May mga katanong. Okay, go ahead. Sige. Kasi 'di ba, parang how can you be, parang paano ka nga naman magiging leader kung hindi mo kayang humarap sa tao? Alam mo 'yon. Tas parang if you will let other people lead, parang gagamit ka lang ng ibang tao or like ikaw lang yung nasa front pero iba yung gumagalaw for you. Yun nga, ang hirap nun eh, 'di ba? So iba 'yon. Alam mo, talagang malungkot para sa taong bayan. Kasi you mentioned the Lagdameo and for sure, may iba pang mga Lagdameo no, sa family na nagpupulburon. At tama ba ako? Opo. But hindi na lang muna natin pangangalanan, di ba? Okay, Opo. So, yeah. Parang, magsa-sounds na naman ako, sounds like. Sounds like. Hindi, kasi... kasi kini-question kung how deep, 'di ba? Actually, yung ibang kapatid ni Sap, ninong ng anak ko. So talagang close eye relationship talaga kayo.
Hindi ko masasabing close kami kasi nga galit sa akin, di ba? Pero nung bata kami, Nung bata-bata opo, pa, nung bago pa lang. bata-bata pa, opo. Yung Bata-bata ibang ka anak pa ko, rin naman ngayon. Okay. opo. Alright, So, so ang yun mga yun. katanungan, Miss Kat, sinasabi ng iba, ay, hindi yan totoo sinasabi niya. Sino ba naman yung mag-aalok dyan? Ba't naman aalokan ni Lisa Marcos yan? Hindi kakakilala pa lang niya. Correct. Anong comment mo sa mga taong gusto kang i-discredit at siraan? Actually, gusto Tungkol ko dyan. nga yun. Gusto ko yung tanong na yun. Sa totoo lang, hinihintay ko yung tanong na yun. Again and again, ang sagot ko dyan, kasi nga po, it's their own house. And nobody can just enter, especially if they're doing that. So, yung mga tinatanggap lang nila is yung mga taong may tiwala sila. And for another person to bring another person with them, it means na pwede. Pwede silang katiwa-tiwala. And like any other people, sabi ko, I'm not just an ordinary person na bago nilang kasama. I'm a partner of a very, very close friend of yung kaibigan nila. So, di ba, parang sabi ko nga sa inyo, di ba, parang ako, pag nag-invite ako sa bahay ko, tapos meron akong stigma na nag-iingat ako, hindi ako basta mag-i-invite nung kusino lang. Yeah. Tapos we're doing it all together. 'Di ba? Parang hindi ako tanga na pupunta lang doon. At saka hindi lang naman po sa akin lang nangyari 'yan. May mga event po, even sa parties na pumupunta siya, tas ino-offera niya yung mga tao. Alam, may kamag-anak nga siya, in-offera niya, 'di ba? Alam mo 'yun? Yeah, grabe. So, doon balik tayo sa Voltes 5 o Polvoron Boys, kasi nabanggit natin yung mga prominent na apelyido, no? Zubel, Daza, Marcos, Bagdameo, sino pa ba yung isa? Anyway, so mga nabanggit yun, yung mga apelyedong yun, actually lahat yun nasa politika na ngayon. In-appoint ni Marcos Jr., hindi man diretso yung kaklase niya sa polvoronic activity, pero yung mga kapatid, ang mga anak, nakakalungkot. Okay? Alam mo kasi, usapang pampubliko to eh. At I believe, meron din sa PAGCOR. Sabi mo kanina, hindi ka natatakot dahil yun ang na-witness mo. Opo. For sure, may mga may USB ka nga. Okay? Ay, gusto lang kitang iiwas, no? Kasi alam ko pwede ka nilang i-intimidate, pwede ka nilang kasuhan, pwede ka sitakin. Kung kaya mo lang sabihin, sino-sino sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na polvoronic? Ako, yung isa, kasi nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga isa si Altenco. Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. Alam niyo. Sobrang revelasyon ito. At alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. Alam niyo po. Protect the people. That's good. Okay. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family, and now the PAGCOR chief. Actually, nabanggit ko rin yan dahil meron na naka-inform din sa akin na PSG people, no? Yeah, you're right, tama. So imagine mo, okay? Ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa Polvoron session. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, we're not talking billions now, trillion budget, national budget, na napupunta o nahahawakan ng mga taong polvoronic. Isa ba to sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now that the PAGCOR chief, nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa polvoronic activity. Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya.
yung get-together namin. Tapos, ginagawa po nila. Minsan nga, di ba, sabi ko sa'yo, naiiwanan pa ng residue. So, you know, yun yung nangyayari po. So, My parang, God. yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, di ho ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Wala ho akong pakialam. Kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, kaya kung gusto nyo pong, sabi nila, di ba, okay, pag dinemanda ka, how will you prove it? Eh di, right ko rin pong mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test. Di ba? That's the only way that I can prove Release them. the USP, ha? Exactly. Release So, the USP. Iba ka, Yeah. no? Iba din yung ano mo, iba din yung way of thinking mo, ano? Your strategy before coming out. And we appreciate you, Miss Cathy. Sobrang thank tapang mo. you. Diba Thank yung you. sabi ko nga yung ganyang alindog na hindi mo akalain na sobrang tapang yung revelasyon. Pwede naman tayong magpa-cute-cute na lang or enjoy life, di ba? Mhm, At hindi na tayo makialam sa politika, pwede ka na lang manahimik Yes. na hindi mo ilalagay sa peligro ang iyong sarili at ang iyong pamilya. But you chose to speak up. And we are grateful, Miss Cathy. So, sa ngayon, yun lang muna ang papangalanan mo na inupo ni Bangag Jr. Siguro, no? Marami ka pa talagang, kasi isang USB or 150 USB. So, na Yeah. pinakala. So, malamang baka kumbaga, gumanon yung computer pag mag-explode na yung computer pag Hindi. sinahanap natin. Correct. The reason why I'm not naming the other ones yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa side niyan. Kasi talagang, kasi parang, kaya dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagkukos ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it. Talagang gawain nila yan. Yung mga nakaupo, ang nagtatapang-tapangan, na akala mo kung sino na ang lilinis. So, kaya ako pinapangalanan. Kasi tinitingnan ko anong ginagawa na. Siyempre, binibigyan mo pa rin ng chance. So, ngayon, yung mga iba pa, na alam nila kung sino sila, kung ako sa inyo, tumiwalag kayo. Kasi talagang binibigay ko to sa inyo. Kasi parang, may pinagsamahan din tayo. Pero pag, yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, syempre meron din akong insider na, alam mo yun, napapagod na rin sa ugali nila. Yung Miss feeling, part. Sorry to interrupt you. Tuloy mo, It's baka okay. mawala yung thought mo. so, ayun, yung parang, patigilin nyo na yan. Kasi parang alam nyong may mali. Ang dami nyo namang pera na. Huwag na kayo maging ganid. Kasi mamaya bukas makalawa, lahat ng meron kayo mawala. Alam mo yun, negosyo nyo, pamilya nyo, magkasakit, kayo magkasakit. Pa-check up na rin po kayo, baka meron na nga. Joke. Di ba? Of course naman. Miss Cathy, pag-upo ni Bangag Jr., ang inatupag ng first butod, tawag ko dyan, first butod, first lady, sabi ko nga siya ang mastermind ng lahat. Kidnapping, smuggling, pulboronic, everything. Ang inatupag niya ay mag-fashion show, i-renovate ang Goldenberg Mansion. So, nag-imbita ng mga designers and at ang mga alta-altahang mga bisita at ang ibang mga designers na nakarating sa akin, may isa doon na lagi nasa likod ni Liza, na yun yung nagpo-provide sa kanya ng pulburon. So, we all know na sa mga richy-beachy na mga party ganyan, alta-altahan, ang front lang is fashion eklabouche, fashion, pero yung party pulboronic, favorite nila, ay umikot sa loob ng Malacanang. Opo. I know na you are well connected with these people na kahit na kaibigan nila. So, ano yung nakuha mong information at ano yung reason kung bakit inuna nila ang mag-party-party sa Malacanang? Not only sa opening ng Goldenberg Mansion, but like almost every week, every other day. So what is your comment on that? Again and again, pulburon is
Is the What's main, the main, ano, It's the main yeah. course. It's a part. The main It's a course. part. It's a party Polvoron. item. Yeah, Polvoron is a party item. Yeah. So, you know what I mean? So, and it's sad. Kasi, you know, even yung kinuha nilang designer, dati pong, ano yun, malapit kong kaibigan na grabe ko ring tinulungan. Tapos, nung nangyari to sa Scammer lahat ba sa ito? ha? Scammer ba ito? Ayo, opo. Gusto mo mag-testify ako? Charot. Alam mo Sige. yun? Kasi, you Diba? know? Hindi ka na magja-jando, no? Kasi napaka-open mo. Hindi ka na magja-jando No. sa declaration mo. Lalagay mo Nope. na yung alindog mo. I thank you. No. You know, kahit nagkaan lang tayo dito. I thank you in advance. But Lahat- I will let you yeah. know if I did it. Yeah. Lahat sila nasa USB ko. So, wag ka mag-alala. Lahat ng connect, lahat ng possible, God. lahat, even yung mga neighbor ko na kakilala nila na possible na gamitin nila, even yung mga former friend ko na ako nagpakilala rin kay Tony Boy, naghiwalay kami. They choose fame and money and power rather than my friendship to them. Even yung mga closest friends ko na, alam mo yung parang nagpanggap na a shoulder to cry on, pero yung pala gusto lang din ng posisyon sa government. Alam mo yung mga ganon, yung parang it's sad. Kasi, ano talaga, they don't value integrity at all. Tapos ako yung ida-down na ako yung walang integridad, wala akong credibility. Wow, guys, I have evidence. So, hinahinay, ha? Grabe. Wow, umiikot na ang tumbong ng mga ito. So, may mga katanungan, sabi nila, bakit ngayon ka lang lumabas? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit hindi ka nagsalita nung si Pangulong Duterte ay nagsabi na may isang kandidato pagka-presidente na tumitira ng pulburon sa yate, sa eroplano? Bakit ngayon lang, Miss Cathy? Bakit hindi before election? Kasi hindi nga ako nanonood. Hindi ako nanonood ng politics before kasi naiirita ako. Yung nalaman ko pa lang na may tatakbo sila. Ang unang pumasok na sa isip ko, patay. Parang ayoko nang bigyan ng panahon to. Kasi wala lang itong mangyayari. Parang kadire. Kasi parang pulveronic, government. Alam mo yung ganun. So, then, sabi ko, bahala kayo. Binoto nyo yan. Bahala na kayo, 'di ba? Choice nyo yan eh. 'Di ba? So, pero nung nakikita ko, ang nakakagigil kasi, the same people na, alam mo yung, kung sino pa yung mga lalaki, sino pa yung nasa pwesto, sino pa yung mga may power, may pera, at kalalaking tao, yung pa yung mangbubuli. Yun yung trigger Kasi parang sabi ko, oh my God, wala talaga itong mga delikadesa na they did it to me, they can do it to the whole nation. 'Di ba? Parang, anong klase to? So, from there, makikita mo talaga, anong klaseng liderato yung gusto nilang parating? Ugaling addictus benedictus talaga. Yung parang the way they decide or like yung scheme na ginagawa nila, harassment, bullying. Like, 'di ba? Tinitreat nila yung tao, dinidiscredit nila, dinidefam nila. Alam mo yon, parang binababoy nila. Gawain ng ugaling addict yan 'di ba?